Ako si Bernard Alcacid, 55 years old. Medyo sumakit yung dibdib ko. Nagpa-check up kami sa doktor. Nung tinignan ako ni Dr. Willis, ang sabi niya, ay, kailangan ng mga lab. Paggawa mo kagad within today. Nagpano kami sa cardio para doon sa lab. Kaya lang, kailangan namin bumalik sa Medicard para kumuha ng approval. Ginawa ko, sabi ko, babalik lang ako sa taas. Pagbaba ko, nakita ko si Mrs. nakapila pa din ako po. May nalaglag na papel, dadamputin ko lang siya. Yung palang dampot kong yun na pala, diretso na pala yun. Cardiac arrest na pala tawag doon. Bali doon na daw ako inias sa mismong location ko. Ang sabi kay Mrs., kailangan ng tubuhan. Sinak muna kung sa kuryente. Doon lang ako na-revive. Actually, second life ko na ito. Noon ko lang naranasan na, may tama pala ako. Iba-bypass nga daw ako. Ang sabi ko, ayoko. Salitang nakakatakot sa puso Medyo malaki yung magiging cost. Pa-retire na ako, at least yung retirement ko, kompleto pa din. May iwan ko sa kanila. Kinausap yung mga kapatid ko. Sabi, pa-bypass daw ako. Sabi nga ni Doc Willis, second life na yan. Ano pong gagawin mo dyan? Ang swerte ko lang talaga, gawa kasi. Kung hindi ako na-revive yung time na yun, tapos na. Nung dumating kami dito, accommodated kami. At the same time, yung mga staff, hindi naman sila mga suplada o talagang ayos silang kausap. Tigit pa doon yung mga doktor, panliliwanag nila kung ano yung gagawin sa procedure. Kaya sabi ko, kaya nyo na po yan. Maraming salamat sa kanilang lahat. Siguro, kung wala sila, wala kayong kausap dito. Yung mga nagwo-work, dapat lagi kayong hingi ng second opinion. Tapos, pagka binigyan kayo ng pagkakataon na makita na kailangan nyo ng i-bypass, grab the opportunity talaga. Kasi habang bata ka, habang malakas ka, kayang-kaya mo